Vice President Sara Duterte, nagsalita na. Yun nga lang, hindi tungkol dun sa issue ni Madriaga. Siya po ay naglabas ng statement dito sa pag-file ng patong-patong na kaso ng mga grupo ng civil society. Sabi po dito sa balita, Vice President Sara Duterte has released a statement following the filing of plunder and other cases against her and 15 others over the alleged misuse of 612.5 million pesos in confidential funds. Sabi niya, another fishing expedition is now being launched as they scramble to weaponize any accusation they can manufacture just to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. Oh, nakita nyo na? Style talaga ng mga Sara Duterte yung ganyan. Magre-release ng statement, iikutin, babaluktutin ang kwento para magmukhang siya ang biktima. Hindi ko na po babasahin yung statement niya kasi sigurado naman, mang-uuto na naman tong si Sara Duterte. Mangbubudol na naman. Magpapaawa effect na akala mo siya ang iniipit. Tapos palalabasin na naman niya na gobyerno ni President Bongbong Marcos ang nang-iipit sa kanya. Bakit? Si Bongbong Marcos ba ang nag-file ng kaso sa ombudsman? Hindi ba mga civil society yon? Kung tutusin niya, mga hindi naman makabongbong yung mga nag-file ng kaso sa kanya eh. Pero siyempre, ipagpipilitan nila na si President Bongbong Marcos na naman ang may pakanalang lahat. Ganyan kasi sila eh. Paano? Nasusukol na po sila. Lahat ng pagbibintang nila kay President Bongbong Marcos ay nababack to you lang kay Sara Duterte. Sabi pa niya, inihikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. O hindi ba? Sa mga salita pa ng ni Sara Duterte, back to you kagad yan, Sara. Tuloy ko, hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaba ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. O hindi ba? Kung sinusundan ninyo yung ICI investigations, meron na pong mga kinasuhan, may lalabasan na ng warrant of arrest. Kaya ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte, nang gagaslight, gustong paikutin ang isip ng mga tao, napakitang tao lang ang ginagawa ni President Bongbong Marcos nung isiniwalat niya itong flood control anomalies. Tatamaan kasi sila eh. Kaya lahat na lang ginagawa nila. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, hinihikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpadala sa mga paninira. Eh sino ba ang mga naninira? Hindi ba si Sara Duterte at ang mga kampon niya? Dapat daw maging mapanuri tayo. Totoo po yan. Mula nang nanggulo ang mga Duterte, naging mapanuri ang taong bayan. Kaya hindi na nila tinatanggap itong mga pabiktima ni Sara Duterte. Ikaw ang dapat managot dahil ikaw ang unang mga nanira. Mula nung pumalas ka kay President Bongbong Marcos, na nung una, doon sa mga speeches mo, pagkatapos ng eleksyon, meron ka pang sinasabi na si President Bongbong Marcos ay hindi corrupt, ay hindi magnanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Pero ngayon, ano sinasabi mo? Pinalalabas ng kampo ninyo na si President Bongbong Marcos ang utak ng korupsyon at siya ang magnanakaw. Hindi ko na kami madadala sa ganyang salita, Sara Duterte. Mga kampon mo na lang ang maniniwala sa iyo. At sa panahong to, talagang naging mapanuri na po ang taong bayan at alam na namin kung sino ang totoong nagtatrabaho at yung mga naninira lamang. Yun po ang kaibahan nila ni President Bongbong Marcos. Pareho naman po sila nagtatrabaho eh. Si Bongbong Marcos nagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat isang Pilipino. Si Sara Duterte, ang trabaho niya ay siraan ang gobyerno, si President Bongbong Marcos, ang Pilipinas. Tapos kapag sila binato na tulad itong mga kasong final ng civil society groups, magpapaawa. Dahil ito daw ginawa ng grupong ito, ng civil society group, ay hindi paghahanap ng katotohanan. Ito daw ay para pagtakpan ang nakawan. Again, sino ba ang nag-file? Ganun naman kasi sila eh. Tignan niyo yung kaso ni former President Digong. Sinisisi nila kay PBBM kung bakit nasa dahig. Sino ba ang nag-file ng kaso? Hindi ba si former Senator Sonny Trillanes? Eh yung mga kaso ngayon sa ombudsman, sino ang nag-file? Di ba sila Cielo Magno? Sila Robert Reyes ba yun, yung pare? At ang mga civil society groups? Bakit ang gustong palabasin ni Sara Duterte sa kanyang statement, si Bongbong Marcos ang gumawa noon para pagtakpan daw ang mga nakawan sa bayan? Sino ba ang lumalabas na nagnanakaw sa bayan? Sino ba ang hindi maipaliwanag yung confidential funds? Sino ba ang nagsiwalat ng anomalya sa flood control projects? Sino ang naglantad ng korupsyon? Sino ang mapanira na pupunta sa ibang bansa, magrarally para siraan si President Bongbong Marcos? Kaya kahit na anong sabihin pa ni Sara Duterte, hindi na po ito kakagatin ng tao. Tapos the nerve sasabihin niya, hindi daw ito paghahanap ng katotohanan. Ito daw ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaba ng bayan. Alam mo, abogado naman si Sara Duterte. Bakit hindi niya harapin lahat itong mga kaso niya? Mula pa dun sa confidential funds, hanggang sa impeachment niya. Hindi ba't pinagtakpan na lang siya ng mga Duterte senators? Hindi nga ba't nagtagumpay si Chis Escudero para hindi matuloy yung impeachment?
Pero sorry kayo, may ibang paraan. Kung talagang walang tinatago, hindi dapat matakot. Dapat harapin. Hindi po pwedeng habang buhay na lang ay tatakbuhan ni Sara Duterte itong mga alegasyon sa kanya. Patunayan mo muna. Dapat kapag nagsalita ka under oath. Sabagay, itong grupo nila mula kay Saldico, na puro paninira lang naman ang ginagawa. Wala namang sworn statement. Meron silang Orly Gutesa, pero peke naman yung sworn statement. Itong si Sara Duterte, ayaw manumpa. Natandaan niyo yung hearing sa Quadcom? Lahat ng mga alipores niya, nanumpa. Siya, anong ginawa? Nakaupo lang at ayaw manumpa. Bakit? Dahil halatang halata na may itinatago. Dahil kung wala kang tinatago, matapang kang tumayo at manumpa sa lahat ng sasabihin mo. Itong si Madriaga, naglakas ng loob lumabas kahit na malagay sa alanganin at panganib ang kanyang pamilya. Gumawa ng sworn statement at pinanumpaan sa harap ng abogado. Nakita nyo lahat ginagawa nila para ma-discredit itong si Madriaga. Hindi ganyan ang labanan. Umarap kayo. Kung si Madriaga nag-sworn statement, dapat ganun din si Sara Duterte. Hindi na uubra itong pinagtatakpan ang nakawan sa bayan. Maging mapanuri at huwag basta-basta makinig sa paninira. Back to you lahat yan Talbog lahat sa iyan, Sara Duterte. Ang ginawa pa ng grupong ito, led by Sara Duterte, inunahan nila lahat ng ibinibintang nila kay President Bongbong Marcos tulad ng mali-maleta daw na pera na dineliver ni Saldico. Yun pala, tatalbog sa kanila at duffel bag pala dinilang pera sa kanya ni Madriaga. Hindi ba? Inuunahan nila. Keso drug addict daw si President Bongbong Marcos. Yung pala, ano ang nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga? Sabit ang asawa ni Sara Duterte. At pati siya, sabit din siya sa pogo at sa drug money na ginamit sa kanyang kampanya. Di ba? Bumalik lahat Lumalabas ang katotohanan. Inunahan kasi nila ang taong bayan. Binrainwash nila ang taong bayan to believe na si President Bongbong Marcos ang adik. At siya ang ulo ng korupsyon. Yung taong nagsiwalat ng korupsyon, siya din daw ang ulo ng korupsyon. Kapani-paniwala ba yun? Pero ang gustong gawin ni Sara Duterte at ng kanyang mga alipores, oo, posible yun. Na yung taong naglabas ng katiwalian, siya ang tiwali. Hindi ganyan. Humarap kayo sa korte, manumpa kayo, at diyan kayo magdadaldal. Ilabas mo lahat ng nalalaman mo. Hindi na makukuha ang taong bayan sa paiwas-iwas. May hangganan ang pag-iwas sa pagsagot sa katotohanan. Ngayon, kung makita naman ng korte na hindi ka nagsisinungaling, na tama ka naman pala, na sinisiraan ka lang pala ni Bongbong Marcos, the well and good, absuelto ka. Kaya lang, dapat manumpa ka. Yun naman ang pinaka-importante. Sworn statement. Hindi po pwedeng sa sockbed ka labas ng iyong mga hinain, ng iyong mga pagkontra, ng iyong pagbatikos, ng iyong mga akusasyon, lahat ng pagbibintang kay President Bongbong Marcos, pero puro laway lang ang puhunan nyo. Puro salita lang. Manumpa kayong lahat. Ikaw, si Saldico, at yung mga naninira pa kay President Bongbong Marcos. Para kahit na papaano, magkaroon naman ng tinge of truth ang sinasabi nyo. Dahil hanggang salita lang kayo ng salita sa social media, pero wala naman kayong maipakitang kahit na isang ebidensya laban kay President Bongbong Marcos, mga chismosa lang kayo. Hindi ba? Si Sara Duterte nagsabi niyan, kung wala naman daw ebidensya, chismosa lang kayo. Anong tawag sa grupo mo, Sara Duterte? Tapos ngayon, lilinlangin mo na naman ng tao, palalabasin mo na naman na ikaw ang biktima. Pero hindi ba sabi ko na sa inyo, kapag merong issue na lumabas laban kay Sara Duterte, maya-maya lang andyan na yung kanyang statement para kontrahin kung ano man yung aligasyon. Kaya akala ko na nagsalita na si Sara Duterte ay tungkol sa affidavit ni Madriaga. Hindi pala. Ang tinira niya itong civil society groups na naghain ng patong-patong na kaso laban sa kanya. Tapos, palalabasin niya na si President Bongbong Marcos ang may pakana ng pag-file ng kaso laban sa kanya.